Wala pong anumang sama ng panahon. Walang low pressure area, bagyo, at hindi rin nakakaapekto sa atin yung hanging habagat. Ang nakakaapekto po sa buong bansa sa kasalukuyan ay yung easterlies. Yung easterlies po, ito yung hangin na nanggagaling sa Pacific Ocean. Mainit po ito dahil malapit ito sa equatorial region. Nangyayari po yung easterlies dahil sa pag-ikot ng mundo sa sarili niyang axis. Ngayon po ang mangyayari, habang umiikot ito, yun po yung nagkukos ng day and night, sumusunod naman yung atmosphere o yung mga kaulapan at yun yung consistent na nagbibigay ng hangin na galing sa east papunta sa kanluran. At may mga times sa taon na kung saan mahina yung epekto ng easterlies dahil mas dominant o mas nakakaapekto sa atin yung habagat or kaya naman ay yung amihan. Kapag habagat naman at easterlies yung nakakaapekto, yun naman yung pumipigil sa mga pag-ulan dito sa atin at tinatawag natin yun na monsoon break. At ano nga po ba yung epekto nitong easterlies sa ating bansa? Kapag easterlies po, maalinsangang panahon yung ine-expect natin dahil mainit yung hangin na associated sa easterlies, pero at the same time, nagdadala rin yan ng mga kaulapan. Kaya posible pa rin na magkaroon tayo ng mga kaulapan na nagdadala ng mga pagulan sa eastern part ng ating bansa. At times din, yung mga kaulapan na yan ay umaabot sa central and even sa western part ng ating bansa, katulad nung naranasan natin kanina. Yun po ay true form of thunderstorm. Kaya yung mga thunderstorm na yon, pag umabot po dito, halimbawa sa kanina, umabot yung kaulapan na well-developed dito sa Metro Manila, kaya nakaranas tayo ng mga pagulan. Kaninang 10:30 AM ay naglabas tayo ng thunderstorm advisory and around 11 pasado ay nakaranas na tayo ng mga pagulan. So in short, kahit po maaliwalas na panahon yung nakikita natin, partly cloudy to cloudy skies, ibig sabihin maaaring maulap hanggang sa bahagyang maulap yung mararanasan natin, nandun pa rin yung tsansa ng mga thunderstorms. Yung thunderstorm naman, madalas sinasabi po natin ito nasa hapon nangyayari. Kasi yung phenomena po na nangyayari kapag daytime, during halimbawa pag sikat ng araw, naiinitan po yung ating mga kalupaan. Ngayon, ang mangyayari po dyan, magkakaroon ng evaporation. Dito sa meteorology, tinatawag natin yung updraft. Movement ng air na may kasamang moisture from surface papunta sa atmosphere. At yun po yung nagpo-form ng mga clouds. Ngayon, kapag naging well-developed yung clouds na yun, magmumove siya. At nakadepende kung saan siya magiging sapat para magpaulan, dun siya babagsak. Ito rin po yung tinatawag natin na localized thunderstorm. Kapag localized po, for a specific area lang. Kaya ilang bahagi ng Metro Manila ay nakaranas ng malalakas na pag-ulan kanina. Yung case kanina, ito po yung well-developed. Ito yung magandang cloud siya na tipong magdadala ng mga pag-ulan na pwedeng mag-cause ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Patungkol naman dun sa nakikita natin ng mga kaulapan sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ito po yung mga kaulapan na yun, medyo scattered pa siya o kalat-kalat. Ibig sabihin, wala pa siyang defined na circulation at hindi pa siya ganap na LPA. Pero nakikita natin